Nakaramdam ang batang babae ng matinding sakit sa pribadong parte ng kanyang katawan. Nang suriin ito ng kanyang guro ay agad itong tumawag sa mga otoridad na agad namang hinuli ang ama ng bata. Nang mapag-alaman nila ang katotohanan ay nagulat silang lahat. Si Victoria ay isang mapaglaro at palakaibigang bata na nasa edad 8 taong gulang pa lamang. Isa yon sa paborito niyang oras, ang recess. Pagkakataon para makalaro ang kanyang mga kaklase at kaibigan. Sa kabila ng hirap sa kanilang tahanan, sa eskwelahan at nakadarama ang bata ng kasiyahan. Natatahimik na lamang si Victoria kapag nagsisimula na ang klase. Mahilig naman siyang mag-aral pero hindi siya ganun kagaling sa math. Kung minsan, sa sobrang kaba niya sa bawat pagsusulit, ay nakakagawa siya ng mga pagkakamali. Sa tuwing umuwi naman ang bata ay taglayang mababa niyang grado. Palagi siyang sinisermonan ng kanyang ama at sinasabing kailangan niyang mas pagbutihin pang mabuti. Sa kabila ng lahat ay isang dedikadong estudyante naman si Victoria na palaging ibinibigay ang abot ng kanyang makakaya. Sinabi niyang kailangan niyang maging veterinarian sa kanyang paglaki dahil matinding pagmamahal niya sa hayop. Pero sa bahay ay iba ang magiging buhay ng batang babae. Wala siyang ibang nakakasama doon kundi ang kanyang amang lamang na si Rodrigo. Sila ngayon ay nalalagay sa mahirap na kalagayan. Ang ina ni Victoria ay namatay 3 taon nang nakakaraan. Bunga ng isang bus accident. Kasama ng 2 niyang mga kapatid na lalaki, papunta sana sila noon sa isang beach. Isa sanang masayang trip na nauwi sa isang bangungot. Nagawang mag-ipon ni Rodrigo ng pera sa loob ng ilang taon para sa trip na yon, na magiging espesyal na bonding sana nilang magpamilya. Lahat sila ay nasasabik dahil halos hindi sila nakakalabas at nakakapasyal ng magkakasama. Naganap naman ang trip na yon, kung saan in-enjoy ng pamilya ang magandang tanawin ng dagat, masarap na simoy ng hangin sa karagatan, pagtampisaw sa maputi at pinong buhangin, at lumangoy ng walang sawa. Pero sa kanilang pag-uwi ay dito na naganap ang isang trahedya. Habang nasa biyahe ang bus, isa sa mga gulong nito ang biglang pumutok. Ang sinakyan nila ay isang ordinaryong public bus na siyang kinaya lamang ng budget ni Rodrigo. Dahil sa biglaang pagputok ng gulong ay nawala ng kontrol ang bus driver na nataong nasa mabilis noong pagmamaneho. Dahilan para magpaliko-liko ito ng ilang beses papunta sa isang bangin. Si Renata at ang 2 nilang lalaking mga anak ay hindi nakaligtas sa trahedyang na yon. Ang lahat ay nasawi at ang tanging nakaligtas lamang ay sina Rodrigo at Victoria. Isang trahedya na bigla ang nagpabago ng kanilang masayang buhay pamilya. Nakadagdag pa na nawalan na rin ng trabaho si Rodrigo dahil sa nangyari. Matagal kasi siyang naratay sa hospital at nasisante ng walang anumang compensation na nakuha. Halos gumuho ang kanyang daigdig sa kakaisip kung paano sila mabubuhay ng kanyang anak matapos ang lahat. Nasa 35 taon na ang edad ni Rodrigo. Si Victoria naman noon ay wala pang kaunawaan sa pinagdadaanan ng kanyang ama. Pero alam niyang kailangan na niyang kumilos ng iba kaysa dati. Sinubukan niyang tulungan ng kanyang ama sa sarili niyang paraan, gaya ng paghuhugas ng mga plato, paglilinis ng bahay, pero waring hindi pa rin sapat yon para mapagaan ang loob ng kanyang ama, na lagi na lamang umuuwi ng iritable. 2 na kasi ang kanyang tinatrabaho sa ngayon, na nagawa niyang hanapin makalipas lamang ang ilang buwang paghahanap para masuportahan ang kanilang mga bayarin. Dahilan nito para hindi na niya gaanong magkaroon ng oras para makipaglaro sa kanyang anak. Kung may pagkakataon naman ay bugbog na rin ang katawan ni Rodrigo sa pagod. Dahil panggabi din ang kanyang trabaho, ay madalas na iiwan si Victoria sa kanilang bahay ng nag-iisa, buong magdamag. Ganun pa man ay hindi nagrereklamo ang bata. Alam niyang ang buhay para sa kanila ay mahirap at iba na sa ngayon.
Sa kabila ng bawat hirap ay palagi siyang nagtataglay ng ngiti at ni minsan ay hindi siya sumusuko sa kanyang pangarap. Sa eskwelahan lamang din nagagawang makalimot ng bata kahit na papano. Hanggang sa isang araw ay nagbago din ang lahat. Nasa memorya pa rin ng bata ang araw kung saan umuwi ang kanyang ama na galit. Habang si Victoria ay naglalaro lamang noon ng manika sa kanyang kwarto, narinig niya ang malakas na paglagabog ng pintuan. Dahilan para mapasulok siya sa takot. Natatakot siya sa kung anumang pwedeng mangyari. Naging mabigat ang bawat hakbang ng kanyang ama at nakita ni Victoria ang mga mata nito na namumula at nanginginig ang mga kamay bunga ng matinding galit. "Bakit wala ka pa sa eskwelahan?" tanong ni Rodrigo sa mataas na tono ng boses. "Sabado po ngayon, Dad." Mahinang tugon ng bata dahil sa takot. Iritable ang kanyang ama na parang lango pa sa alak. Agad inaya ni Rodrigo ang kanyang anak na lumapit at wala namang nagawa ang bata kung hindi sundin ito ng may kaba. Hindi alam ng bata kung bakit nagagalit ang kanyang ama, pero labis siyang kinakabahan. 2 araw ang makalipas, pagsapit ng araw ng Lunes, si Victoria ay biglang nakadama ng kakaibang sensasyon sa pribadong parte ng kanyang katawan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, pero alam niyang may hindi tama. Maagang umalis ang kanyang ama para magtrabaho, kaya't ginawa na lamang ng bata ang normal niyang ginagawa sa bawat araw. Nang ang bata ay dumating sa klase, ang sakit na nararamdaman niya ay mas lalo lamang nanaig. Sinubukan ng bata na ito ay baliwalain, pero hindi naman siya makapagtutok sa pag-aaral. Kaya nang tumunog na ang recess bell, ay agad nang nanakbo ang bata papunta sa schoolyard para makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Pero ang sakit ay mas lalo lamang lumala ng todo. Mapatakbo o mapalakad man, ang pakiramdam ng bata ay parang may humihiwa sa kanyang kaloob-looban. Sinubukan ni Victoria na ibahagi ito sa kanyang mga kaibigan na hindi din naman alam ang gagawin. Kaya naisip niyang mas magandang ikonsulta na lamang ito sa kanyang guro. Ang gurong si Clara ay nakita naman agad ang pamimilipit sa sakit ng bata. "Ano bang nararamdaman mo?" "Nasakit po yung ano ko, ma'am." "Saan? Saan ba ang masakit?" Ang bata ay napuno na ng luha. Ayaw na niyang magsalita ng ano paman. Nagawa na lamang niyang ituro ang pribadong parte ng kanyang katawan. Si Clara ay nag-alala ng sobra. "Anong ibig mong sabihin? Sa loob ba mismo masakit?" Tumugon naman ang bata ng oo. Pagkatapos ay tinanong ni Clara ang bata kung may nasabihan na ba siya nito sa kanyang pamilya. Si Victoria naman ay tumangging sumagot na mas pumukaw pa ng pagka-interes ni Clara na makatulong. Pinilit ni Clara na pasagutin ang bata hanggang sa ma-pressure ito at mapaamin, hanggang sa masabi na ng bata na ang kanyang ama na lang ang tanging nakakasama niya sa bahay. Ang revelasyon na yon ay nagbigay pangamba kay Clara, lalo't hindi pa niya nakikilala ang ama ni Victoria, na ni minsan ay hindi dumalo sa bawat parent meeting ng eskwelahan. Dagdag pa na bilang batang babae ay hindi mapapaharap ang bata sa ilang sitwasyon na hindi masyadong nauunawaan ng kanyang ama, gaya ng mga bagay na hindi na lamang babanggitin. Tanong ko lang, ang ama mo ba ay nakikitaan mo ngayon ng kakaibang pagkilos? Ang bata ay hindi naman makasagot. Inaalala niya ang sandali kung saan umuwi ang kanyang ama ng iritable at napupuno ng galit. Ayaw nang magsalita pa ng bata ng kahit na ano sa kanyang guro. At nagsabi na lamang na nasa maayos naman ang lahat sa kanila. Nawala na rin umano ang sakit at nagbalik na sa kanyang upuan. Tiniis na lamang ni Victoria ang sakit hanggang sa matapos ang klase nang hindi magduda ang kaniyang guro. Hindi naman maalis kay Clara ang mag-alala sa kanyang estudyante
kaya't nag-iisip na siya ng wastong paraan para makatulong. Matapang na nagtiis ang bata sa sakit, napilit niyang itinago hanggang sa makauwi. Natiis ng bata ang ganitong sitwasyon sa ilan pang araw na nagdaan. Sa puntong naiiyak na lamang si Victoria kung minsan dahil wala na siyang malapitan pa o makausap. Sa eskwelahan, ang isa pang guro na si Laura at napuna na rin ang matinding dinadaing ng bata. Kaya agad itong lumapit para magtanong, "Victoria, sabihin mo nga sa akin, may problema ba?" Tanong niya nang may pag-aalala na hindi naman malaman ng bata kung paano sasagutin. Nais niyang sabihin ang katotohanan pero natatakot siya sa pwedeng mangyari pagkatapos. Wala po, ayos lang po ako," pagsisinungaling nitong tugon. Si Laura naman ay hindi naging kumbinsido at pinagmatyagan na lamang mabuti ang bata. Nagawa ding makipag-ugnayan ni Laura sa ibang guro, gayon din sa kanilang principal para ibahagi ang kanyang suspetsa. Sa kabilang banda, ang bata naman ay nagtiis pa rin sa nararamdaman nitong sakit. Inaalala na lamang ang kanyang ina na labis na niyang namimiss. Sa bawat araw na nagdaraan ay mas lalong hindi na nakakayanan ni Victoria ang sakit na nagiging dahilan ng kanyang panghihina. Ang ibang ina ay napuna na rin ang problema kay Victoria. Nang mga sandaling susunduin na nila ang kanilang mga anak, kapuna-puna ang biglaang pagiging matamlay ng bata na waring nalipad palagi ang isip. Sa tuwing may lumalapit na bata para magtanong, ay naiwas itong sumagot. Dahil alam niya ang problema niya ay seryoso na pwedeng magdala sa kanya at sa kanyang ama na labis na kapahamakan. Napagtanto naman ni Laura at Clara na sa tuwing natatanong nila si Victoria na may kinalaman sa kanyang ama, ay labis itong natatakot, na mas lalo pang napatatag sa kanilang masamang hinala. Isang araw ay pumasok na naman ang bata nang nagtitiis sa sakit. Ang kaibahan lang ng araw na yon ay hindi na talaga ito natiis pa ng bata sa puntong hindi na siya makatayo pa. Nag-iiyak na lamang si Victoria dahil sa matinding kirot dumudurog sa kanya sa mga sandaling iyon. Si Clara naman ay agad na nanakbo papalapit nang makita ang bata na namimilipit. "Ano bang problema, Victoria?" Hindi na nag-antay pa ng sagot si Clara, agad na itong tumawag ng tulong sa kanilang direktor na siya ring kumontak sa ama ng bata. Sa takot, si Rodrigo ay nilisan muna ang kanyang trabaho at nagmadali ng umalis para mapuntahan ang kanyang anak. Nabungaran na lamang ni Rodrigo ang kanyang anak na umiiyak ng sobra. "Anak! Anak! Anong nangyari? Sabihin mo kay daddy kung ano ang nangyari." Wala namang nagawa ang bata kundi ang magsisisigaw sa sakit na labis ikinatakot ng kanyang ama na ngayon lamang siya nakita sa ganong kalagayan. Ang mga guro naman ay naroroon para matyagan ang bawat kilos ni Rodrigo. Maya-maya pa ay 2 pulis na ang dumating sa eksena, dala ang seryoso at determinadong ekspresyon. "Mga sir, ano pong problema? Nakatanggap kami ng isang report tungkol sa pananakit ng isang bata na nagngangalang Victoria." "Paano yun? Ano ang ibig niyong sabihin, sir? Ang anak ko? Bakit?" Si Rodrigo ay namigla ng sobra na hindi makapaniwala sa kanyang mga nandidinig. Agad namang pinatalikod ng isang pulis si Rodrigo at agad na pinusasan. "Ikaw ay aming inaaresto base sa sumbong ng pang-aabuso sa isang minor." "Ano bang ginagawa niyo? Wala akong ginagawang masama sa anak ko. Mahal ko ang anak ko at hindi ko kayang kailanman nasaktan ang anak ko. Isa itong pagkakamali, pakawalan ninyo ako." Ang bata naman ay mas lalong natakot habang pinapanood ang ama na inilalayo ng mga pulis. Iniisip na baka may ginawa siyang kasalanan kaya nagawa siyang hulihin.
Si Victoria ay namilipit pang lalo sa sakit at walang magawa. Dahilan para mataranta ang lahat ng guro at tao na naroroon. Marami ang nag-aalalang ina doon sa kanilang mga anak at marami din namang nagagalit sa ama ni Victoria sa pagkakaalam na may ginawa talagang itong hindi maganda at masama sa bata. Sa kabila ng pagpapaliwanag ay wala din namang naniwala sa kanya at pwerasahan pa rin siyang dinala ng mga pulis. Kinaladkad si Rodrigo habang nakaposas. Pasigaw na tinatawag ang pangalan ng kanyang anak, Victoria, Victoria. Ang bata naman ay mas lalong natakot habang pinapanood ang ama na inilalayo ng mga pulis. Iniisip na baka may ginawa siyang kasalanan kaya nagawa siyang hulihin. Ang principal naman ay gumawa ng paraan para makontrol ang sitwasyon at mapakalma ang lahat. Si Victoria ay agad nadala sa ospital, kung saan binigyan agad ito ng agarang medikal na atensyon. Sa istasyon ng pulis ay naging iritable naman sa galit si Rodrigo. Nagtataka kung paano siyang naakusahan sa isang terribleng bagay na hindi niya kayang gawin. Walang ibang nais si Rodrigo bilang ama kundi ang mapuntahan ngayon ng kanyang anak at makamusta kung ano na ang kalagayan nito. Pero imbis na masamahan ng anak at masabing nasa maayos lamang ang lahat, ay nauwi siya sa kulungan. Kahit pa naninindigan siya ng paulit-ulit sa mga tanong na wala siyang ginawa at wala siyang naging kasalanan. Na mahal niya ang kanyang anak at hindi siya gagawa ng anumang bagay na pwedeng ikasama nito. Dapat mong maunawaan, sir, na hindi ka pa naman napapatunayang may sala. Ay seryoso ang sitwasyong kinakaharap mo ngayon. Kaya't hindi ka pa pwedeng makaalis dyan hanggat hindi namin naiimbestigahan ng maayos ang nangyayari. Ganito lang yan. Kung wala ka talagang ginawa, ay huwag kang matakot. Hindi ka magtatagal dyan at hindi ka mapapahamak. May protocol lang kami na dapat sundin. Pero sir, kailangan ako ng anak ko ngayon. Nandun siya at namimilipit sa sakit. Kailangan niya ako sa tabi niya. Kailangan kong malaman ang kanyang kalagayan. Sa kabila ng kanyang sinabi ay binaliwala lamang ito ng mga otoridad. Ang tanging tumugon lamang sa kanya para makipag-usap ay ang isa pang bilanggo na naroroon. Ano bang problema? Hindi ko alam. Ang anak ko ay namimilipit sa sakit. Tas bigla na lamang nila akong inaresto. May ginawa daw ako sa anak ko. Kahit na hindi ko siya kailanman magagawang saktan. Pahayag ni Rodrigo habang naiiyak sa labis na pag-aalala. Nagkatingin ng ibang preso. Ang mga bata ay sagrado, Brad. Kung talagang may ginagawa ka sa kanila, kinakailangan mo yun pagbayaran ng matindi. Wala naman kaming nalalaman sa nangyari, pero dahil nandito ka, ibig sabihin ay may isa o ilang tao na nagdiin sa'yo, bunga ng masamang suspetsya. Habang tumatagal ay mas lalong natatakot at nagiging mahirap ang sitwasyon ni Rodrigo. Wala siyang ibang nasa isip ng mga oras na yon kundi ang mapatunayan ang kanyang pagka-inosente bago mahuli ang lahat. Sa hospital naman ay nakaratay na ang bata. Nakawala na sa sakit na nadarama niya kanina matapos siyang turukan ng painkiller. Dito na nagpaalam ang isang doktor na agad siyang inasikaso. Hanggang sa mapansin niyang ang pang-ibabang salawal ng bata ay may mga bakas ng dugo. Takot na takot ang bata. Walang kamalayan sa kung ano talaga ang nangyayari sa kanyang katawan. Tinatawag ang kanyang ama na sana umano'y nakakasama niya ng mga sandaling iyon. Agad nang nagpasimula ang doktor ng pagtatanong sa bata. Saan mo pinakanararamdaman ng sakit? Itinuro naman agad ng bata ang kaniyang tiyan. Agad kinuha ng doktor ang kanyang stethoscope habang paalam sa bata na susuriin muna niya ng mabuti ang tiyan nito. Ang babaeng gynecologist ay nagsimula agad na iangat ang blouse ng bata matapos sumang-ayon para masuri ng isa pang beses. Matapos ang ilang segundo ay napangiti na lamang ang doktor. Ayos na.
May maganda at masama akong balita na dapat sabihin. Ang magandang balita ay maayos lamang ang tiyan mo at wala kang dapat na ipag-alala. Ang masamang balita naman ay napag-alaman kong ikaw ay merong urinary infection na madalas nasakit lalo kapag naihi ka. Halimbawa na lang, hindi ba? Pero huwag mo pa rin alalahanin iyon. Agad ka naming bibigyan ng medikasyon na makakatulong sa'yo. Ang isa pa naming nadiskubre ay hindi ka na isang bata na lamang ngayon. Isa ka ng ganap na dalaga. Malinaw na inihayag ng doktor sa dalawang guro na naroroon na wala siyang nakitang bahid ng anumang pinsala, na ang nangyari ay isang normal na reaksyon lamang ng katawan ng bata. Ang bata umano ay nalalagay sa kondisyon ng kung tawagin ay precocious puberty, na sinabayan pa ng kanyang urinary tract infection na kanyang tinataglay. At syempre, para sa isang bata na nasa 8 taon gulang pa lamang, ay hindi madaling kayanin ang ganong klase ng sakit. Nagulat si Laura at Clara sa kanilang nalaman at nakadama agad ng biglaang pagsisisi sa nagawa nilang maling pag-aakusa. Kaya naman, agad silang tumawag sa istasyon ng pulis para sabihin ang nangyari para mapalaya na rin nila agad si Rodrigo. Nang mapatunayang inosente ay maayos na pinalabas ng mga pulis si Rodrigo sa kulungan. Napabuntong hininga na lamang siya pagkatapos ng lahat. Si Rodrigo ay isang mabuti at mapagmahal na ama. May mabigat na hamong pinagdaraanan kasabay ng pag-aalaga sa kanyang anak na mag-isa lamang niyang hinaharap, pero walang dahilan para saktan niya ang kanyang anak. Sadyang hindi niya lang nasubaybayan ang problema sa kalusugan ng kanyang anak dahil sa kanyang pagiging abala sa trabaho at pag-uwi ng gabi kung saan naabutan niyang tulog na ang kanyang anak. Mahal na mahal ni Rodrigo ang kanyang anak dahil ito lamang ang natitira niyang pamilya. Matapos ang terebleng trahedya na naganap, agad nagmadali siya papunta sa ospital. Nasasabik na mayakap ang kanyang prinsesa. Ang mga guro naman at ang direktor nila ay humarap sa kanya para humingi ng tawad sa kanilang nagawa at naging pag-iisip. Inamin nila na ang kanilang pagkakamali, na agad din namang pinatawad ni Rodrigo. Maya-maya pa ay lumabas na sa kwarto ang gynecologist kasama si Victoria, na agad na nakbo papunta sa kanyang ama para yumakap. Masaya si Rodrigo na madinig sa mismong doktor na maayos lamang ang kanyang anak at walang problema. Ang direktor naman bilang paghingi ng tawad ay inalok na lamang ng trabaho si Rodrigo sa eskwelahan bilang isang doorman. Matapos malaman na natanggap pala ito sa isang pinagtatrabahuan, naging masaya siya. Dahil base sa sahod na makukuha niya ngayon, ay magagawa na niyang suportahan ang pangangailangan ng kanyang anak at kanilang mga gastusin. Si Rodrigo ay maayos na at naabsuelto na sa anumang kasalanan. Napagtanto na sa kabila ng mga nangyari, ang pagmamahal niya ngayon sa kanyang anak ay mas lalo lamang tumindi at tumatag.